Maligayang pagbati sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din na kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos, unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong aninyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo at sasamahan sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako'y nagagalak na maipabot sa inyo ang serye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawa ng kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalago rin ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa isang maalab na pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At gayon din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala mga kapatid na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang aking dalangin mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon, Ave Maria. Ito po si Brother Marco Evangelista. Samahan po ninyo ako sa mga pag-aaral sa katotohanan ng ating Santa Iglesia Katolika. Mga kapanalig, alam ko kung Katoliko ka, napakasarap pong magdasal ng Santo Rosario. Napakasarap po sapagkat ito po ay itinuro sa ating gamitin ng ating mahal na Inang Maria. Ano po ba ang rosaryo? Ang rosaryo po, bigyan natin ng kahulugan. Meron po itong dalawang pinagmulang salita. Yun pong rosa o tinatawag na rosas, flowers. At yun pong rio ay tinatawag pong stream o river. So pag pinagsama po natin, ito po ay river of roses. Hindi po bed of roses, river of roses. At ito po ay pinadadaloy po natin sa ating mahal na Inang Maria. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang binibini at may naghahandog ng bulaklak sa iyo, ito po ay nakakakilig ng puso. Ito po ang rosaryo. Nagbibigay po tayo ng bulaklak ng rosas sa ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kapanalig, nakakalungkot. Marami pong sumilang na ibang sekta protestante, hindi ho minamahal ang ina ng Panginoong Hesus at yung kanyang mga debosyon, yung mga debosyon para sa kanya ay hindi pa po tinatanggap. Isa na po ang Santo Rosario. Ano po ang sabi nila? Ako kayong mga Katoliko, huwag kayong magro-rosaryo sapagkat mamaiyan. Yan ay hindi gawain ng mananampalataya. Yan ay gawain ng mga pagano. Ano ang kanilang naging batayan? Ito po'y kinuha nila sa Biblia, sa Ebanghelyo ng Mateo, Kabanata 6, Talatang 7, ganito po ang ating matutunghayan.
Ngunit kapag kayo ay nananalangin, ay huwag gumamit ng walang kabuluhang mga paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano, sapagkat iniisip nila na sila ay mapapakinggan dahil sa kanilang labis na pagsasalita. Naku, kaya nung binalikan ng mga protestante ang mga katoliko, ang sabi ng Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Kayong mga katoliko, ang rosaryo nyo, paulit-ulit. Sabi nung katolikong nakikinig, ay oo nga. Kaya ang ginawa, pinutol po yung rosaryo at hindi na po nagkaroon ng debosyon sa ina ng ating tagapagligtas, sa ina ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ano ba ang katotohanan? Masama po ba yung manalangin tayo ng paulit-ulit? Tulad po ng sinasabi ng mga protestante? Sabi naman ng ibang katoliko, hindi dasal na paulit-ulit ang rosaryo. Sabi ko nga, lagay natin sa totoo, yung cross, ito po'y Apostles' Creed na tinatawag nating sumasampalataya ko, isang beses po natin itong nire-recite. Yung mga sumunod na beads po ay may tinatawag tayong Our Father at Glory Be. Sa bawat isa po, tag-anim na ulit. At yung Hail Mary, yung bawat beads po, ito po ay mayroon 53 ulit. Kaya pag sinabi natin hindi pa ulit-ulit, mukhang hindi tayo nagsasabi ng totoo. Paulit-ulit ang pagrorosaryo. Ngunit ang tanong, masama ba ang manalangin ng paulit-ulit? Abay, sagutin po natin ayon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nakatala po sa Biblia. Sa Ebanghelyo po ng Mateo, Kabanata 26, talata 36 hanggang 44. Basahin niyo po ng buo yan. Naroon po ang Panginoong Yesus sa halamanan ng Getsemani at siya po ay nanalangin. Sabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at ako'y mananalangin. Nagdasal po ang Panginoon. Unang pananalangin niya. Sumunod ay pinuntahan niya uli ang mga apostol, ang kanyang mga alagad. Natutulog. Sabi niya ganoon, hindi ba kayo makapagpupuyat? Samahan ninyo ako at manalangin. Muli po siyang bumalik sa halamanan at nagdasal. At sa ikatlong pagkakataon po, doon sa Matthew chapter 26 verse 44, ang sabi po doon, iniwan niya ang 3 alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Yun po ang nakasulat. Ang Panginoong Jesucristo po, nagpabalik-balik sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, nananalangin at iyon din ang sinabi. Mga kapanalig, take note, ang sabi ng protestante, masamang manalangin ng paulit-ulit. Bakit ang Panginoong Jesucristo nanalangin ng paulit-ulit nakatala po sa Biblia? Sa katunayan, maging si Apostol Pablo po, sa 2 Corinto 12:8 ay nagsabing 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. 3 beses po, iisa ang hinihingi ni Apostol Pablong alisin sa kanya ang kanyang kahinaan. Ibig bang sabihin, si Jesus, si Apostol Pablo, sapagkat nanalangin ng paulit-ulit sa iisang paraan ng panalangin, ay nagkamali, ay nagkasala. Kasi yun ang sabi ng mga protestante. Hindi po. Sapagkat ang katotohanan, ang sinasabi ng Mateo chapter 6 verse 7, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Ang rosaryo po, panalangin paulit-ulit, pero hindi po pwedeng sabihin na ito ay walang kabuluhan. Ang rosaryo po ay isang Christ-centered at contemplative. Nagmumuni-muni po tayo, nakasentro kay Kristo ang nilalaman nito. Yung mga misteryo, yung mga binabanggit natin. Kaya nga ang rosaryo, tinatawag din nating munting Biblia, maliit na Biblia. Bakit? Kasi pwede mong itago sa iyong kamay. Subalit nariyan na yung mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Nariyan yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkabuhay, at yung kanyang pagkakasugo sa atin. Mga kapanalig, ang rosaryo po ay mabisang sandata ng mga Kristiyano, hindi bilang panakit, kundi ito po ay pag-asa sa ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi natin paulit-ulit, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Humihingi po tayo ng panalangin sa mahal na ina upang tayo po ay ipanalangin tayong mga makasalanan. At higit sa lahat, yun pong ejaculation, O may Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ito po ba ay walang kabuluhan? Mga kapanalig,
Ang nilalaman po ng Santo Rosario, panalangin punong-puno ng kabuluhan. Ang masama po, manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan. Yan po ang turo ng Biblia. Samahan po ninyo uli ako sa mga patuloy nating pag-aaral. Ito po si Brother Marco Evangelista dito sa Panayam Palataya.